Hello everyone, the Hobbyist Vlogs here and tag-ulan na naman. So, I think kailangan nating maging alisto at dapat alam natin yung capability ng sasakyan natin. And some of us are coming from work and may bagyo. Unfortunately, may mga baha tayong kalsadang tadaanan. So, the purpose of this vlog is for you to identify, for you to know the capability of your car. It doesn't matter kung SUV yan, kung sedan yan, kung pick up yan or crossover, or MPV, or kahit anong sasakyan, kahit small trucks yan, or closed vans. So, bigyan ko lang kayo ng idea and some of you already knows this. So, para sa isang sasakyan, para siya ay umandar, ang kailangan mo sa combustion na, I'm not talking about EVs or hybrids. So, even sa hybrids, ang kailangan para umandar yung engine mo is air, okay, fuel, and yung spark sa gasolina, or compression sa diesel. Okay, so these are all controlled by the ECU if your car is modern. Okay, kung hindi naman, walang ECU, that's fine as well. So, isa sa tatlong yan ang mawala. Kahit ECU at high-tech yung sasakyan mo, hindi yan naandar. Mag-install yung engine mo at mamamatay. Okay. So, una mong dapat malaman sa sasakyan mo is, of course, you check your car's manual. You look at the area where you can see yung wading depth na tinatawag. Ano ba yung wading depth? Madalas ang sukat niyan is millimeters. So, convert nyo na lang sa cm, kung cm yung metro ninyo. So, ilang ba yung wading depth? Sa akin, yung Nissan Navara ko, ang wading depth niya is 600, no? Although may 200 millimeters pa or more para maabot mo yung air intake. But the manufacturer, based dun sa manual, is recommending 600 wading depth. So, ito yung safest level ng tubig na pwede kong tawirin pag may nadaanan akong baha. Okay? So, importante yan. Unang-una, alamin niyo yung wading depth ng inyong sasakyan. Check niyo yung manual ng inyong sasakyan or you use ChatGPT, Google. Smart naman na ngayon yung technology natin. It can outsource or check other resources online to see what's the accurate wading depth, yung common wading depth na sinasabi sa mga forums, sa online. Yan. Ganyan na katalino ang AI ngayon. They have this scraping capability. So, hindi mo na kailangan. Kung walang manual sa akin mo, you just type it in sa ChatGPT or any AI that you're using. So, anyway, moving forward. So, let's say alam mo na yung wading depth. At nandun ka na sa sitwasyon na, yan na, sa harap mo is bahana. No? And, medyo very technical yung sinasabi kong wading depth. Wala ka talagang time to para sukatin mo yung sasakyan mo at tumawid dun sa baha na road. Siyempre, you have to use your instinct as well. When I say instinct, you have to think kung is it worth it na itawid yung sasakyan mo. No? When I say worth it in the context of baka naman itawid mo, meron kang gut feeling na talagang hindi kaya. No? If you have doubts, it is better to stay at the side or mag-U-turn ka, mag-reroute ka. Huwag mo nang subukin, no? And if you think, nakita mo may mga tumatawid na tao at hanggang leg siya, although hindi accurate yung ganong basihan, no? Huwag mo na rin subukin kung talagang hindi ka nangangamba ka na tingin mo aabutin yung air filter mo or yung wading depth na configuration ng sasakyan mo or dinesign yung sasakyan mo on that specific wading depth. So, sabihin na natin you took the risk, no? I just wanted to let you know that there are two stages kasi pag tumirik ka sa tubig, no? So, going back to sa tatlong pangangailangan yan, hindi maapektuhan yung fuel tsaka spark or compression. Ang maapektuhan niyan is yung air. No? Doon mag-starve yan. Kaya may mga nakikita kayong tumawid na kotse, medyo mataas yung rev nila. And then because of the excess rev, mas malakas yung higop ng air intake nila. Humigop ngayon ng tubig. So, nabarahan para siyang binusalan mo ng basahan
or tinakpan mo siya ng basahan, the same thing, nabasa yung air filter mo, parang may air filter kasi yan na parang paper-like ang texture niya. Pag nabasa yun, parang basang-basahan yun na itinakip mo dun sa air intake mo. So, nag-starve ngayon ng air, nag-stall. Okay. So, that is okay, nag-stall. Ang dapat mong gawin, pag nag-stall na yan, huwag mo nang start yan. Okay? Or kung nasa sa'yo, kung tingin mong worth it yung risk, or nagkamali ka lang ng ref, pero kasi mainit yung tambucho mo eh. Pag mainit yan, hihigop din ng tubig yan. So, parang masasakal na yan pag in-start mo ulit. So, better yet, ang dapat mong gawin dyan, ipahila mo na paatras. Kung may option, iparaker mo na. Huwag mo nang subukan kasi lalaki lang yung damage. Lalaki lang lalo yung damage. So, halimbawa, namatay na. Tama na, huwag mo na siyang i-start ulit. Yun yung talagang maire-recommend ko. Ngayon, ano ba kasi mangyayari? So, that's the first stage. That's the first stall. So, pumasok si tubig. Nabasa yung air filter mo. Nag-starve siya ng air. And yung tubig, basa lang yung air filter mo. Tinigil mo na, hindi mo na siya in-start. Again, that's good. Hindi pa sira yung engine mo. Now, when you go to the second stage, nabasa si air filter, ini-start mo, nakatatlong try ka, hanggang sa may lumagotok. Sira ang engine mo. Talagang ibababa yan. Depende na lang kung malakas malakas ka sa taas na hindi masira yung engine mo. Kasi the air is compressible, right? But the water isn't compressible. No, hindi siya nako-compress. So, pag hindi makompress ng piston mo yung tubig, syempre, yung force nun, kinetic energy nun, it has to go somewhere. Pupunta yun dun sa connecting rod, mababali yun. So, enough of the technicalities. In short, kailangan palitan yung part na yon. Para mapalitan mo yon, kailangan mong buksan yung engine mo. Kailangan mo ipabiyak yung engine mo. So, in short, sira. No? Lalaki yung damage. So, ayun. Yun lang yung gusto kong i-point out dito sa video na to. Know your waiting depth. Yung sasakyan mo, yung waiting depth niyan. Alamin mo kung is it worth it to risk your car kung kailangan mo siyang itawid? Or pwede mo ba siyang iwan somewhere na safe siya? And then, tumawid ka na lang, maglakad ka kung kailangan mo talagang umuwi sa pamilya mo at wala silang kasama. Ganun yung mga scenario. Kasi ikaw din yung maaabala eh. Pag nasira yung makina, I'm not sure if it's covered by the insurance, but I think the processing is also hassle to you. So, yun ang importante, lalong-lalo na sa mga naiintindihan ko naman na hindi lahat may alam sa sasakyan. So, dapat talagang manonood ka ng video, you own this specific item or your equipment like your car itself. Siguro kailangan natin malaman yung mga precaution, yung mga limitation ng gamit natin para hindi maprolong natin yung buhay nun. So, ngayon, tag-ulan. So, sana this video can help you decide whether itatawid mo yan sa certain na baha na madadaanan mo, no? Or hindi. Yan. Kasi me myself, my pickup truck is already high. I know the waiting depth. Pag umaabot na sa tuhod, tingin ko ng tumatawid, medyo hesitant na ako dyan. Although, the safe waiting depth is 600 millimeters or mm. I keep myself lower than that, like 500 mm. Yan. So, parang sinukat ko lang siya, minetro ko siya. Tapos, tinignan ko sa gilid kung hanggang saan, kung umabot pa siya sa taas lang nung pinakagulong niya, then I know, pag umabot na sa taas ng gulong ko yung tubig, it is no longer safe or malapit na siya sa hindi safe na level. So, ayun. Thank you for watching this video and sana nakatulong to sa mga car owners na nag-wonder kung kaya ba ng sasakyan ko tumawid ng certain level ng baha, no? Tsaka sana makatulong to na ma-secure din yung
investment nyo, which is your car. So, yun lang. And if you like this video, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And kung meron kayong gusto i-discuss, comment kayo para mapag-usapan natin. Yun lang. Thank you for watching.